hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kapahamakan po ang tinutukoy po doon? Ang tao po na hindi po tumanggap at nanampalataya kay Jesus, hindi nagsisi sa kasalanan. Sabi po doon, ang kapahamakan po doon, ang tao po ay tutungo po sa dagat-dagatang apoy o sa impyerno. Napakahirap po sa lugar ngayon. Ito nga lamang po, nararanasan po natin at napakatinding init. Naghahanap pa po tayo ng ventilador, naghahanap po tayo ng aircon. Amat po pa po doon, sa sinasabi po sa dagat-dagat apoy. Kung ano ang laki ng dagat, ganoon doon po kalawang apoy. Mahirap po mapunta po doon. Kaya nga po, inaalok po ni God ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat po sa atin. Ayaw niya hanggang maaari po, ang bawat isa po sa atin ay mapahamak. Pwede po tayo hindi mapahamak. Ang gagawin lamang po natin, tanggapin, sampalataya si Jesus bilang Panginoon at sarili tagapagligtas sa ating buhay at pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Ganun lang po kasimple. Hindi na po kailangan po tayo kang lumakad po ang paluhod. Hindi na po kailangan at pumunta-punta sa iba't ibang simbahan. Relasyong nasira po. Kailangan po ang relasyon naman po ay maibalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus po. Ganun lamang po kasimple. At tayo po ay magkakaroon po ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Iyon po ang good news po. Sapagkat ang pinamamalita po natin ay hindi po patay, kundi buhay, nagmamahal at nagmamalasakit po. Yun po ang katotohanan po niya. Kaya po sa mga oras po na ito, tandaan niyo po, hindi po aksidente na kayo po ay nakapakit ngayon. Tandaan niyo po, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Hanggat maaari po, ayaw niya po kayong mapahamak. Hanggat maaari po, naisigad na tayo po ay magkaroon ng kasiguraduhan, katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ang gagawin lang po natin, pagpaga na sinabi ko po, tanggapin si Jesus, sampalatayan si Jesus, magsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Maraming salamat po at patuloy po kayong pagpalain po ng Panginoon. Mananalangin lang po saglit. Amang Diyos na dakil makapangyarihan sa lahat, na dumalang sa amin, na nagbigay sa amin ng tunay na buhay. Hindi lang basta buhay. Buhay na may kapayapaan, buhay na makahulugan, buhay na may kagalakan, at buhay na walang hanggan. Sa mga oras po nito, iingatan mo po ang mga nakapakinig po ngayon na hindi aksidente kung bakit sila po ay napunta rito. Eh talagang dinala mo po sila dito upang marinig po ang iyong salita. Maipadama mo po sa kanila ang iyong po dakilang pag-ibig. Iingatan mo po ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Kung may mga estudyante po rito, magpapalain mo po sila, bibigyan mo po sila katalinuhan, ilalayo mo po sila sa anong disgrasya, sa anumang impluensya ng takbo ng mundo ito. Magpapalain mo po sila po, Panginoon. Maraming salamat. Maging ang mga nagtitinda po rito, yung mga nasa tricycle po, mga namamasada, mararanasan po ang iyong dakilang pagpabala. Ito po yung aming sampiling dalangin at ang pangalan na iyong bugtunan na nag-ari ng buhay sa bata sa amin na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay po, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po na nga po ay maranasan nyo po ang patuloy ang protection ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi po reliyon po ang ating pong pinamabalita po dito, kundi magkaroon po tayo ng tunay na relasyon kay God at iyon po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sapagkat ang reliyon, nagiging business pa po ang reliyon. Hindi po makapagliligtas po ang reliyon. Ang tayong makapagliligtas lang po sa atin ay magkaroon po tayo ng kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Muli po, salamat po at maraming pong salamat sa inyo. Patuloy at pagpalain po ng Panginoon. God bless po.